Ang alingaw-ngaw sa kuweba. Si Marco at ang kanyang mga kaibigan ay mahilig mag-explore ng mga bundok at kuweba. Isang araw, napagpasyahan nilang tuklasin ang isang kuweba sa isang liblib na lugar na hindi pa napupuntahan ng marami. Ayon sa mga lokal, may mga alingaw-ngaw na naririnig mula sa loob ng kuweba, pero wala raw dapat ipag-alala. Kwentong bayan lang daw ito. Sa kabila ng babala, pinasok nila ang kuweba. Habang papalalim sila sa loob, napansin nilang unti-unting lumalamig ang paligid. Tahimik at halos wala ng liwanag mula sa labas. Pero nararamdaman nila na parang may mga matang nagmamasid sa kanila. Tahimik naman, sabi ni Marco, binabasag ang tensyon. Ngunit ilang saglit pa, narinig nila ang isang alingawngaw mula sa malalim na parte ng kuweba. Isang tunog na tila huni o ungol ng kung ano. Teka, narinig niyo ba yon? Tanong ni Jenny, isa sa mga kasama. Oo, pero baka normal lang sa kuweba, sagot ni Luis, ang leader ng grupo. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit habang lumalalim, palakas ng palakas ang alingawngaw. Tila tumutugon ito sa bawat hakbang at salita nila. Parang may bumubulong pabalik sa kanila. Tulungan niyo ako! Biglang bumulong ang alingawngaw, malinaw na malinaw. Napahinto silang lahat. Sino yon? Tanong ni Marco, nanginginig na ang boses. Wala ni isa sa kanila ang sumagot. Mabilis nilang binuksan ang kanilang mga flashlight at sa malayong dingding ng kuweba, nakita nila ang isang anino, isang anyo ng taong nakaluhod, nakatalikod, tila umiiyak. Tulungan niyo ako, narinig nilang muli. Dahan-dahang nilapitan ni Marco ang anino, ngunit nang abutin niya ito, biglang humarap ang nilalang. Isang mukha na punit-punit ang balat, walang mata at tanging malalim na hukay ang nasa mga mata nito. Ikaw na ang susunod, bulong nito, sabay ngiti ng nakakatakot. Biglang nagdilim ang paligid at narinig na lamang ni Marco ang mga sigaw ng kanyang mga kaibigan. Isa-isang nawala ang kanilang mga boses at naiwan siya sa gitna ng kuweba. Mag-isa, kasama ang alingawngaw na ngayon ay tumatawag sa kanya, tila tinatawanan siya mula sa kadiliman. Kinabukasan, natagpuan ang mga kagamitan nila sa bungad ng kuweba, pero walang bakas ng kahit sino sa kanila. Ang mga lokal ay muling nagkwento. Ang kuweba raw ay tahanan ng mga kaluluwang nawala na roon. Mga boses na paulit-ulit na tumatawag, naghahanap ng mga bagong sasama sa kanila.